Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang mapagpalang umaga, araw o gabi sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSJ o Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magpatuloy na makinig, mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna sandali ay yumuko para manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, muli kami ay lumalapit at nagpapakumbaba sa harapan mo. Humihingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakamali. Lahat na nagawa naming pagkakasala laban sa iyo, O Diyos, sa isip, salita at gawa, patawad po. Linisin mo, tugasan ng banal na dugo ang bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat kaming daluyan ng mga biyaya at pagpapala mo sa bawat isa. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po nating basahin ang salita ng Diyos sa Ezekiel chapter 22 verse 30. Sabi po doon, humanap ako ng isang tao na makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lunsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot, ngunit wala akong makita. Hindi po lingid, mga kapatid, sa kaalaman ng bawat isa sa atin, ng karamihan, lalo na sa mga hanay ng mga mananampalataya na o mga Kristiyano na ang ating kasalukuyang panahon ay masyado ng magulo. Napakaraming mga distraksyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At sa gitna ng katotohanan na punong-puno na ng tao ang lupa, naghahanap ang Diyos ng isang taong nakahandang manalangin para sa iba. Isang taong mangunguna sa landas tungo sa mapagpakumbabang pananalangin. Tunay na pagsisisi at taimtim na paghahanap sa Diyos. Sa hanay ng mga unbeliever, maaaring walang masumpungan ang Panginoon, pero sa loob ng church o kongregasyon, dapat po meron. Amen po ba? Sa aklat po ng Isaiah chapter 6 verse 8 hanggang 9, ganito po ang sinasabi. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang susuguin namin? Narito po ako, ang isugo mo. Si Isaiah ay tumugon sa panawagan ng Panginoon, ngunit sa talatang ito ay nagpapaalala sa atin sa dakilang utos ng Panginoon na ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang mananampalataya. Amen po ba? Hindi mo kasi pwedeng gawin ang isang bagay kung hindi mo ito sinasampalatayanan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, mga tatay, mga kapwa ko mananampalataya, halos 700 years, more or less 700 years BC, ipinangaral na ang tungkol po sa kaligtasan. Pero patuloy itong binabaliwala ng karamihan. Alam ng Diyos na tatanggihan ng marami ang kaligtasang ipinangangaral sa pamamagitan ni Isaiah at patuloy na walang pagpapahalaga sa propetikong panawagan para sa kaligtasan ang karamihan. Kinukutya, iniinsulto, pinagtatawanan at patuloy na binabaliwala ng mga tao ang pagbibigay ng oras at panahon sa Diyos. Ganun pa man, hindi pwedeng pigilan o hindi pwedeng ipagpatuloy ang pangangaral ng kaligtasan, tanggapin man ito ng tao o hindi, dahil may hangganan ang lahat. Ganun pa man mga kapatid, napakabait po, napakabuti po talaga ng Diyos, dahil hindi niya nais na may mapahamak sa mga tao. Sinasabi ng Juan chapter 3 verse 16, si Jesus mismo ang ipinadala ng Ama bilang handog na tutubos sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Ganun pa man, hindi sapat ang panahon para sa paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang pagbabalik ng Panginoon, ipinadala ng Ama si Jesus bilang isang manunubos nung kanyang kapanahunan. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid,
Si Isaiah ay tumugon sa panawagan ng Diyos, ngunit hindi po natapos sa kanyang panahon ang pagbahayag ng mensahe ng kaligtasan. Kaya kapatid, sa oras na ito, tinatawag ng Diyos ang iyong pansin, ang iyong puso at ang iyong isip. Kailangan nating tumugon sa panawagang ito habang may oras pa at panahon. Dahil ang lahat po ay may hangganan at may katapusan. At sa pagbabalik ng Panginoon, kung madatnan ka na wala sa puso mo ang Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, siguradong kapahamakan sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno ang kahantungan ng sino man na hindi tatanggap kay Kristo. Kaya maliwanag po bilang isang paalala sa bawat isa sa mga talatang ating binasa, bagamat ito ay purong-purong salita ng Diyos, personal ko pong pinupukaw ang inyong atensyon upang bigyang diin na kung meron kang church na kinalalagyan, kailangan po natin seryosohin at gawin ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ayon po sa iniuutos ng tagapamahala ng bawat iglesia. Kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay nakinig, loobin ng Diyos na mabuhay sa puso mo ang isang katotohanan na hindi ka pwedeng magkaroon ng saysay sa buhay kung hindi ang Diyos ang iyong kasama at hindi ang kanyang kalooban ang iyong ginagawa. Muli, salamat po sa inyong mga pakikinig. Hayaan po ninyo bago tayo magtapos, tayo po muli ay mananalangin. Ama, salamat muli, O Diyos, sa mga salita mo na ipinahayag sa araw na ito sa bawat isa. Patuloy mo, Panginoon, na itanim sa puso ng mga tagapakinig na ang iyong salita ang siyang kapangyarihan mo para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya. Iiwan ko sila, O Diyos, sa mapagpalang kamay mo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.